Have a blessed Sunday! Good morning! How are you? Kumusta na, JCIWC family? Alam nyo, nakakamiss itong online dahil dati, noong panahon ng COVID, walang hinto ito. Ngayong umaga, gusto kong sabihin sa inyo na marami mga tao ang are trying to do their best to recover from something. Ang ibig kong sabihin, yung bang katulad na nangyari sa Amerika. Si Zelensky, yung kinikilalang pangulo ng Ukraine, ay nag-usap sila ni Trump. Yung unang paghaharap nila sa Amerika ay hindi ito naging maayos. At ang dahilan sapagkat yung mga gusto ni Trump, hindi niya kaya ibigay. Kasi humingi siya ng tulong mo ako sa pakikipaglaban sa Russia. Pero kung di mo ako tutulungan, hindi ko rin naman kaya ibigay sa iyo yung gusto mo. O ayaw mong tulungan ako, wala akong magagawa. Pero hindi ko kayang ikompromiso yung aming bansa doon sa iyong hinihiling. So, magmula noon, nagkaroon sila ng mga parinigan, mga salitang mga titingnan mo, parang hindi sila mga tagapangunan ng mga bansa. Parang nakakatakot sila mag-usap pag pinakinggan nyo sila. But you know what? Ang ginawa ni Zelensky, nakipagharap uli. Sabi niya, sige, mag-usap tayo uli. Ang kaso, kailangan sumunod siya doon sa terms na gusto ni Donald Trump ng Amerika. So ano nangyari? Nagpaabot siya na gusto niyang makipag-usap uli. Kaya nga lang ang tanong ay, does he deserve a second chance? Deserve ba niya na magkaroon ng second chance ng pag-uusap? Hindi lang yun. Actually, pati nga yung mga misis, mga girlfriend, mga boyfriend, mga mister, na nakalanas ng hindi maganda sa kanilang mga partner. Kung minsan ay sinasarado na nila kailang pintuan. Kaya nga ang tanong, pagka gusto nilang makipag-ayos, deserve ba niya ang second chance? Ngayong umaga, ay gusto kong pag-usapan yung buhay ni Jonah na ating pinag-aralan sa church. Diba, pinag-usapan natin ito noong nakaraan. Kaya nga ang tanong ko dito ay, babalik ka uli doon sa, bakit kaya si Jonas na kinikilala namang ang Diyos ay Diyos na kalangitan, Diyos na kalupaan, ay Diyos na kanyang tinatakbuhan. At ano nga nangyari? Alam natin ang mga pangyayari. May mga pangyayari hindi niya gusto sa buhay. Nahirapan siya dahil sa kanyang pagtalikod sa Panginoon. Yung pagtalikod niya, ibig sabihin, inutusan siya, tumalili siya, tinatakbuhan niya si Lord. Kaya nga nung nandun na siya sa tiyan ng isda, ay nanalangin siya. Sabi niya, Lord, naalala kita ngayong mapupugto ng aking hininga. At sinabi niya, yung aking pangako, tutuparin ko na. Ang ginawa ni Lord na nakasulat sa Bible, iniluwa siya. Si Jonas nga kasi ay, sabi niya, okay Lord, susundin na po kita. Sabi niya, kung ano man yung pinangako ko, pagbubutihin ko po, tutuparin ko na. Kumusta ka? Do you think you deserve a second chance? Galing sa iyong mga minamahal sa buhay. Kasi ang mahigit naman nasasaktan talaga yung mga malapit sa atin. Pero kung nagkamali ka sa kanila, nasaktan mo sila, ang tanong ko lang ay, does he deserve a second chance? So, pati mo, deserve ka sa second chance? Ito kasi yung nangyari kay Jonah sa Bible. Minsan tayo parang, ang pagsasalita natin sa Panginoon parang baliwala na eh. Kumbaga, hindi na natin minsan binibigyan ng halaga, kaya kung makasuway tayo, wagas. Kumbaga, kahit nangako ka na kay Lord, tinutupad mo ba? Ginagawa mo ba yung pangako mo kay Lord? Hindi, minsan ang pangako natin parang wala nang halaga sa atin, mga salita natin binibitawan sa Kanya. Kaya ngayong umaga gusto kong pag-usapan natin, kumusta ka na? Kung ikaw man ay hindi ayos ang relasyon mo sa Panginoon, do you think you deserve a second chance? Kung hindi okay ang iyong samahang mag-asawa, do you think you deserve a second chance? Sa kaibigan mo na iyong sabihin natin ay sa kaibigan mo na iyong saktan, kaibigan mo na nagawa mo ng hindi maganda, do you think you deserve a second chance from them? Ngayong umaga, pag-usapan natin yung Book of Jonah, chapter 3. Let's try to read from verse 1 up to verse 10. Dahil dito nakasulat kung iniluwa na siya ng isda at siya iniluwa sa dalampasigan. So basahin natin ang sabi ng Bible. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Ito yung sinasabi ko na this time sumunod na siya. At sabi rito ng Bible,
Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. This is the second time. Kumbaga, kung binasa mo yung nakasulat sa Bible, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Kaya sabi ko, second chance. Do you think you deserve a second chance? Dito, pinagbigyan siya ni Lord eh. Kaya on the second time, the word of the Lord came to him, sige, magpakatino ka na. Sumunod ka na sa gusto ko. Ngayon, sabi ng verse 3, now Nineveh was a very large city and it took 3 days to go through it. Bago mo siya maikot, malibot, ay 3 araw. Ngayon, sabi nito ng Bible, Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, mag-umpisa na siya ng unang araw na kanyang paglalakbay at sabihin sa kanila na kayo'y gugunawin kapag hindi kayo nagsisi sa loob ng 40 araw, na yun ang may pinakinggan. Kaya sabi dito ng Bible, 40 more days, the Nineveh will be overthrown. Ng kanyang pangangaral, The Ninevites believed God. Ito ngayon, ang nangyari, naniwala ang mga taga-Nineveh. At sila ay nagsisi ng kanilang kasalanan. A fast was proclaimed, nagkaroon sila ng pag-aayuno, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth, nagdamit ng sako. No? Sabihin, sila ay mga nagdamit ng sako. Ito ay palatandaan ng pagpapakumbaba sa Biblia. Kaya sabi nito ng Bible, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, at ang sabi niya rito, he covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Baga yung sackcloth, yung sako na yan, nilagyan nila ng uling, at doon sila naupo. Yan. Actually, hindi lang uling yun, parang mga buhangin na very uncomfortable pag inupuan mo. May sabi nito ng Bible, this is the proclamation he issued in Nineveh. Sabi nung hari, nagkaroon siya ng kalatas. Sabi niya, by the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds, or flocks taste anything. Do not let them eat or drink, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows, God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. Baga, palay mo, patawarin tayo ng Diyos at tayo ay hindi na mapahamak. Pero sabi ng Bible, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Baga, nung nakita ng Lord, nagsisi sila ng kanilang kasalanan, sila ay pinatawad at nagbago na siya ng plano. So dito, gusto kong isipin nyo na, do they really deserve a second chance? What about you? Gano'n na ba karami kasalanan mo sa Panginoon? Do you think you deserve a second chance? Ilang beses ka na nagkasala, kasalanan pa ulit-ulit. Do you think you deserve a second chance? So, manalangin tayo, hiningin natin ang pagsama ng Panginoon para sa mensahe niya ngayon sa atin. Lord, pagpalain mo, about sa amin, i-bless mo ang bawat anak mo na nandun ngayon sa kanilang mga tahanan. And as we study your word, Lord, kayo Panginoon ang mangusap sa puso namin, pabigyan namin kayo ng parangal na maingat. Lord, your name alone be glorified. Salamat ng Panginoon. Nasaan man ang aming mga kapatid ngayon na makakapanood ng online ng Sunday service message today, mangusap po kayo. Kausapin mo po lahat ng anak mo. Salamat Ama, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So balik tayo ha. Balik tayo. So ang ating pinag-uusapan dito ay, do you deserve a second chance? Sabi ng Bible, nung nagipit na sa kanyang kalagayan, itong si Jonah, nanalangin siya. Sabi niya, Lord, na mapupugto ng aking hininga, naalala kita. At sabi niya, tutuparin ko na po yung aking pangako. Kaya ang ginawa ni Lord, ipinaluwa siya doon sa isda, sa dalampasigan. At pagkatapos, nangaral na nga siya. So kung tingnan ninyo ito na pagkatapos ng bawat pangako natin sa Panginoon kapag tayo na sa panahon ng kagipitan, anong klaseng pagsunod ang kasunod? Ulitin ko ha, kapag ka ikaw ay pinagbigyan ng Diyos sa iyong kahilingan nung ikaw ay nasa kagipitan, anong klaseng pagsunod ang iyong sinunod? Unang-una gusto ko makita nyo na ano bang dahilan bakit si Jonas ay inutusan? Anong dahilan bakit si Jonas ay inutusan? Una-una gusto kong pansinin ninyo na ang tao sa bawat kasalanan kanyang ginagawa na hindi na nga nagsisisi ay patuloy pang nabubuhay sa kasalanan. At dahil ang tao ay mapapahamak, alam iyon
ng ating Panginoon na siyang lumikha sa atin. Mapapahamak tayo dahil sa ating mga kasalanan, mga sinadyang kasalanan. Ang tao ay dahil sa kanyang pagpapatuloy sa kasalanan, hindi niya alam ito ay bunga ng kanyang kamangmangan. Ibig sabihin, ang mga kasalanan na nagagawa natin at sinasadya natin gawin, ito ay mga kasalanan na ang dulot nito sa atin ay kapahamakan. Kung minsan wala na tayong pakialam kung ano ang resulta, wala na tayong pakialam kung magiging ano epekto nito sa iyong kaluluwa. So wala ka na alam kung ano ang magiging bunga ng iyong pagsuway. Kaya dito may tinatawag na foolishness. Yan ang number 1. Because of people's foolishness, maging ang mga hindi Kristiyano na tumatalili sa away-ayaw ng Panginoon, kung sila man ay dadanas ng pahirap, huwag isipin ng Kristiyano na pag siya ay sumuway din, ay ang kanyang buhay ay sasarap. Hindi, ang buhay ng Kristiyano na sumusuway din sa Panginoon, ang kanyang mararanasan ay puro din kahirapan. Kaya pag binasa nyo dito, sa chapter 1, mababasa nyo dyan, nung siya sumuway, si Jonas, alam natin, dumating yung storm. The storm came. At ang storm na yun, pag binasa nyo yung Bible, ang sabi nga ng Bible, kaya dumating yung storm, ang gusto ng Panginoon ay magsisi ang taga Ninive sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sabi niya dito, go to the great city, that was the command. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Grabe na, sobra ng kanilang kasamaan, nakarating na rito sa kalangitan. Kumbaga, it was just a word to describe the extremity and the severity of the sin of the Ninevites. Pero yung inutusan niya, si Jonah, tumakbo eh. Maging si Jonah, nagmukhang mangmang. Takbuhan mo pa naman yung Diyos ng kalangitan, Diyos ng karagatan, at Diyos ng kalupaan. Aba, parang sinasabi mong, makakatakas ka ba sa lahat ng lugar may langit? Saan ka pupunta? Sabihin, hindi ka makakluso. Kaya si Jonah, kahit alam niya ang kapangyarihan ng Diyos, nagmukhang mangmang sapagkat tinakbuhan niya ang Diyos na may-ari ng lahat. Sabi na lang, siya yung Diyos ng kalangitan. Sinabi niya nung siya ay tinanong, sino ka ba? Sabi niya, ako isang Hebreo, ako isang Israelita. Ang aking Diyos ay ang Diyos ng kalangitan, ng karagatan, at ng kalupaan. Hala, sabi naman daw, ano yung ginawa mo? Bakit siya tatakbuhan? At palabunutan nga sila, di ba? Siya yung naging dahilan, kaya humupa yung unos sapagkat siya ay itinapon doon sa karagatan. Alam nyo, when you want to live a life of disobedience, we appear like foolish. Kapag tayo ay nabuhay sa buhay ng pagsuway, nagmumukha tayong mangmang. Kaya dito hindi alam, maging ng mga taga-Ninive, kung ano ang dulot ng kanilang kasalanan. Grabe, Jesus was worried. The Lord was so worried na hindi nyo alam na mapapahama kayo dyan. Kaya the Lord is going to use somebody else para sila ay hindi mapahamak. Yung sinasabi natin foolishness. Kahit na si Jonas nagmukhang mangmang dahil, wow, takbuhan mo ba naman si Lord? Kung ang mga Ninive ay sa dami ng kanilang kasalanan ay pupunta sila sa kapahamakan. Ito si Jonah. Kumbaga, kilala niya si Yahweh, natusan siya ni Lord. Ano nangyari? Muntik din siyang mapahama. Kasi nga because of his foolishness. Sipin mo, mas gusto pa niyang i-channelin siya sa dagat kaysa sumunod. Maraming Kristiyano ganun eh. Hindi bali nang masunod ang gusto niya kahit mapahamak siya. Maraming ganun. Kaya nga pag tinignan mo, this is the kind of foolishness that is going to happen sa buhay ng tao. Sipin mo, nakalusot ba siya? Dumating yung palabunutan, di ba? Palabunutan. O ikaw talaga dahilan. At dumating din ito, akala mo, tapusan mo na. Hindi eh. Kapag binigyan ka ni Lord ng second chance, nagkaroon ka ng panibagong lakas, huwag mong gagamitin yung lakas na binigay sa iyo galing sa second chance para bumalik muli sa dati mong pagkakamali. Yung iba kasi, gumaling. Kung makadalangin sa Diyos, ay grabe, gumaling na sila. At kung ano-anong pangako ang isinabi kay Lord. Pero nung nangyari, nung naranasan na nila yung bunga ng kasagutan ng Panginoon, yung lakas na bigay ng Diyos ginamit sa kasalanan. Kaya dito gusto kong sabihin na nung nandun siya sa loob ng tiyan ng isda, nanalangin siya. Alam nyo, God will use everything para ka lang magising. Diba? Ang Diyos gagamitin ang lahat ng bagay sa mga pasaway para makita mong tayo ay sapat. So dito, foolishness. Bakit deserve niya ang second chance? They don't even know that they're foolish. Pero there is that foolishness happening. At yun ay nakikita nila, mapapahama kayo. Kaya ginawa niya, si Jonah na pasaway, iniayos niya,
At pagkatapos ang mga Ninive, na ang buhay ay puro kasalanan, kanyang pinangaralan. Dito makita ninyo na ang Panginoon ay napakabait, napakabuti. Gumagamit siya ng mga tao na bagay para ka lang mapaluto. Magpasalamat ka sa kaibigan mo, kapatid mo na grabe kong mag-share na sakto na masaktan ka, tumino ka lang. Kasi mahal ka niya. Gusto niya mapaayos ang iyong buhay, Christian. Amen. And number 2, hindi lang foolishness. Yung tinatawag ko na faithfulness. You deserve a second chance not because you deserve it, but because our God is faithful. Alam niyo ba, sabi niya doon siya ay nasa chapter 2, verse 7, sabi niya, when my life was ebbing away, verse 7, I remembered you, Lord. And my prayer rose to you, to your holy temple. Sipin mo, nung nalagay siya sa kagipitan na kalagayan, naalala niya ang simbahan. Sipin mo nga, daming Kristiyano ganyan, pag sumuhay, kala niya gaganda ang buhay, mas magiging miserable ang iyong buhay. Kaya kung akala mo ay walang pagsubok ang mga hindi Kristiyano, ang mga lumalayo sa Panginoon, dodoble pa ito. Sapagat wala kang gabay ng Panginoon. Kaya nga dito, nung siya'y nadudoon na, sa tiyan ng isda, mabubugto na kanyang hininga, nasabi niya, Lord, sabi niya, naalala kita, patawad po, dahil sa ganito mga kagipitan lang kita naaalala. Ilang beses mong tinawag si Lord nung panahon na kompromiso ka. Ilang beses mong tinawag si Lord nung gipit na gipit ka na. Pero ano ba, ang ginawa ng Panginoon, tumawag ka sa kanya, tinanggihan ka ba niya? Hindi. Pinakinggan niya, panalangin mo. Doon mo maksusukat kung anong klaseng Diyos meron tayo. Kitang-kita mo yung kanyang katapatan. Kaya tuloy, anong sinabi ni Jonah? Verse 9, chapter 2. What I have vowed, I will make good. Lord, kung ano man yung aking papangako sa iyo, pagbubutihin ko. Sapagkat mula dito sa aking kinalalagyan, hindi naman ako makakaalis dito kung di mo ako papayagan makaalis dito dahil ito'y aking pagsuway. Kaya sabi niya, I will say salvation comes from the Lord. Alam niyo ba, ang sabi niya, ang kaligtasan ay manggagaling sa aking Diyos na tinatakbuhan. Yan ang sabi niya, grabe sila tinatakbuhan ko na pero siya pa rin talaga gumawa ng paraan para ako maligtas dito sa karagatan. Kaya isipin niyo mabuti kung gaano katapat ang Diyos natin. So ang ginawa niya nung narinig niya yung kay Jonas, and the Lord, verse 10, commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. At ito ay inutusan ng Diyos, isda, sige, iluwa muna si Jonas dyan sa dalampasigan. Alam niyo, binigyan ka ng Diyos ng kaginhawaan, kasi kagipitan yung kalagay Ngayon, pag binigyan ka ng Diyos ng kaginhawahan, ang layunin niya doon ay upang magawa mo ang kanyang kalooban. Hindi ba nakakalimutan after they promised to God, then the Lord answered their prayers, and then they do their own thing. Kaya pagka nahirapan uli, nasaktan uli, babalik ulit kay Lord, kasi ayaw mo sumunod. Kaya dito din mo, sabi nga, mula sa kagipitan, halos hindi nga siya makahinga. Sabi niya, nang mabubugto ng aking hininga, naalala kita, O Yahweh. So, ganun yung kalagayan niya. Sabi niya, Lord, please, hindi ko to kaya, palabasin mo na ako rito. Kaya ginawa niya, sumunod na pangyari, sinabi niya doon sa isda, sige, iluwa mo na yan sa dalampasigan. Alam niyo, binigyan ka ng Diyos na kaginhawahan. Kasi tingnan niyo, naginawa siya, wala siya sa tiyan ng isda. At ang sumunod, ay ginawa niya na yung kalooban ng Diyos na pangaralan ang taga-Ninive. Ganun ka din. Si Lord, kapag may sinagot sa iyo at ang naging bunga ay kaginhawahan, ang layunin lang damang ng Diyos dyan ay upang ikaw at ako ay magawa yung kanyang kalooban. Naisipin mo, bakit ito pinayagan ni Lord? Gusto ng Lord na magawa mo yung kanyang kalooban, kaya lahat ng mga balakid, lahat ng problema mo, kahit meron kang kamangmangan, ay ito yung matututunan. Sapagkat ang lapit mo ngayon, ay lapit na totoo, sapagkat ikaw ay sa Diyos na pinaniniwalaan mo na siyang naglabas sa iyo mula sa kagipitan upang magawa ang kanyang kalooban. So, ano nangyari? O di nagawa nga niya. Saan siya nagpunta? Doon sa Nineveh. Nagawa na niya ang kanyang kalooban. So, isipin mo, ano kaya ang mga pangako ko kay Lord nang sinagot niya ay hindi naman ako sumunod. Ay mga kapatid, ngayong mga remember God's faithfulness. Do you deserve God's second chance? Actually, maraming chances na. Hindi lang second chance Kumbaga, ginamit ko lang yung word na second chance. Kasi the word of the Lord came to Jonah on the second time. Doon ko lang ginamit yun. Pero totoo lang, ang buhay ng Kristiyano, ang Diyos natin masasabi mo, God is a God of many chances. Kasi hindi ka lang naman pangalawang beses lumapit sa Kanya na binigo mo siya. Ilang beses ka nang binagbigyan ng Panginoon ng ilang pagkakataon na napakadami na. Pero minsan hindi pa rin tayo matututo. Pero bakit ka tinatanggap ni Lord? Bakit ka minamahal ni Lord? Because of His faithfulness. Ganun siya katapat. Okay? So pangatlo, sabi natin yung foolishness ng tao,
Magpapatuloy sa kasamaan, walang pakialam sa magiging kahinatnan. Ngayon si Jonah ganun din. Sukdulang siyang yun lang sa dagat. Yun ay kamangmangan. Ipagpatuloy ang kasalanan ay isang kamangmangan. Pag ipagpatuloy ang kasalanan ay isang kamangmangan. Pero sinabi niya, Lord, pagbubutihin ko na po, susunod na ako. Inutusan niya isda. Luwa mo na yan. Ano nangyari? Mula doon sa kagipitang kinalalagyan, nakaranas ng kaginhawahan upang siya ay magawa na niya, Jonas, ang nais niyang o ano yung kanyang kalooban. At pangatlo, makikita niyo dito sa chapter 3 na sila ay nagbago. Pagkatapos yung mga aral, naniwala yung hari, tapos nagbigay ng kalatas, nagbigay ng batas. So magpa-fasting tayong lahat. Walang sino mang exempted, ha? Lahat tayo magpa-fasting. Tapos nang nakita ng Diyos na sila nag-ayuno, humingi ng tawad, verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Baka nung nakita ni Lord na nagbago sila, humingi ng tawad, hindi na niya itinuloy yung kanyang plano na wasakin ang Nineveh. Why do you think God did that? What did they do? Ano bang ginawa nila? Pag binasa nyo rito, sabi ng Bible, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Verse 3. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city. At pinoproclaim niya na 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Dito makikita nyo na ang Panginoon ay ginawa ang lahat para si Jonas ay sumunod upang ang mga taong ito na dapat ay mapapahamak ay mga ligtas. Anong ginawa dito ng Panginoon? Why do you deserve a second chance? Di ba? Nagbago sila, hindi nila pinagpatuloy ang kanilang kasalanan. Nagdamit ng sako, nagfasting, nag-ayuno, humihingi ng tawad sa Panginoon. Ano makikita nyo dito? Why do we deserve a second chance? Pag nakita ni Lord na meron tayong pagsisisi na kasalanan, doon papasok naman yung Diyos natin na mahabagin, yung kanyang forgiveness. Yun yung pangatlo. Na sinasabi natin, why do you deserve a second chance? Ang tao nga, because of their foolishness, hindi baling mabuhay sa kasalanan, kahit hindi alam ang kahinatnan. Foolishness yun eh. Pagpapatuloy sa kasalanan ay isang kamangmangan. At number 2, sabihin natin, hindi lang yung forgiveness, kundi yung kanyang faithfulness. Napakatapat ng Diyos. Napakabait sa'yo ni Lord. Napakabait sa'yo ni Lord. Kaya ngayon, isipin natin mabuti na why do you deserve a second chance? Pag nakita ni Lord, nagbago ka. Patatawarin ka. At yun ang dahilan, bakit ka may second chance, nakikita kasi ni Lord na ikaw ay hihingi ng tawad. Mayroong forgiveness. You deserve a second chance because God is all-knowing, God knows. You will ask for forgiveness. Dahil nakita ng Panginoon ng Diyos na hihingi ng tawad sa dulo, kaya ikaw ay kanyang patatawarin at kaya naman kung sa kanyang kalagayan bilang Diyos na mahabagin at mapagpatawad, ipaparanas niya sa iyo. You deserve a second chance kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon. So ano man ang kasalanan mo, tumalikod ka man kay Lord, gumawa ka ng mga kasalanan, mga masasabi mong bigat ng kasalanan ko, parang nahiya na ako lumapit ka Lord. Walang malaki na kasalanan para maging sagabal at hindi ka makalapit sa Panginoon. Amen? So, ulitin ko lang, God loves you so much. God cares for you. So, ngayong araw na to, gusto kong sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Huwag na huwag mo isipin na ikaw ay hindi inaalagaan ng Panginoon. God will use all the means to bring you back sa kanyang presensya. Kung anong ginawa niya kay Jonas. Okay? So ngayon, punta natin ang conclusion. Ang conclusion ng mensahe ito ay obedience brings success. Ang pagsunod ay nagdadala ng tagumpay. So, obedience brings success. But, exact obedience brings miracles. Kumbaga, yung pagsunod ay nagdadala ito ng tagumpay. Pero yung kumpletong pagsunod, nagdadala ito ng mga himala. Are you praying for miracles? Obey God the way God wants you to do the things that He commanded to you. Gawin mo ang mga bagay na pinagagawa ni Lord kung gusto makakita ng mga himala galing kay Lord. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Have a blessed Sunday.
See you.